Good day mga boss. Itong tropang Giga sa laban nila noong linggo kontra sa Barangay Ginebra San Miguel sa score na 93-86. Marami ang nagdududa sa kanilang ipinapakita. Opo, lalong-lalo na itong si Chat Reyes. Sa first quarter pa lang ng laban, limited minutes na po ang inilalaro ni Bolbol. Pagdating sa second quarter, 5 minuto na lang po bago maipasok itong si Bolbol. At take note, sa labang yon, namamayagpak sa first quarter hanggang second quarter ang Barangay Ginebra San Miguel. At sa labang yon, merong isang player ang hindi naglalaro. At eto nga si R.I. Pugoy. Inamin ng isang court rights reporter na mayroon daw iniindang injury itong si R.R. Pugoy. Pero marami ang nagsasabi, tila yata nagtatangking itong tropang Giga. Nakita po natin ang kanilang performance sa mga nakaraan konferensya at ngayon Commissioner's Cup. Karamihan sa kanilang mga locals ay hindi masyadong nagpapakita. Lalo na itong si R.R. Pugoy, hindi po siya consistent sa kanyang ipinapakita. Alam natin na itong si R.R. Pugoy kayang pumuntos ng 20 points per game. At alam natin kung gaano kataas ang kanyang kalidad. Kaya nga siya naisama sa Gilas Pilipinas. Ito yung mga senaryong tinitingnan. Dahil nga kung number 8 seed nga itong tropang Giga, ang makakatapot mo nila ay ang number 1 seed na NLEX Road Warriors. Kasi kung mag number 7 po sila, ay meron po tsansa ang makakalaban nga nila ang Barangay Ginebra San Miguel. Mahihirapan po sila. Pero doon pa lang sa nakaraan linggo, kayang-kaya na po nilang pataobin ang Barangay Ginebra San Miguel. Ilang player po ba ang hindi naglaro? Yung mga first fiber or mga star ng tropang Giga na hindi naglaro. Etong si R.R. Pugoy, Brandon Ganuelas Roser, 3 laro na po ang hindi nilalaro. Tila yata may nire-reserba itong si Chat Reyes para sa playoffs. Asahan po natin na papasok itong si R.R. Pugoy sa paparating na Biyernes sa laban nila. Rather, ngayon araw Miyerkules sa laban nila kontra NLEX Road Warriors. At isa pa po sa nakitaan ng questionable itong si Calvin Optana. Sa first quarter ang ganda ng ilaro, hanggang second quarter umi-score talaga. Pagdating ng fourth quarter, 7 minutes pinaupo, hindi na ibinalik. Pansin nyo yun? Tapos ibinuhos na kay Bolbol at si Jordan Heading, pinataas ang minuto. Yung rookie nila na si Kitebes, tinaasan din ng minuto dahil nga maganda daw ang dinidepensa kay RG Abarentos. Oo, nalimitahan si RG Abarentos, pero mayroon mga nagsasabi, eto na ang tropang Giga, papasok na nga sila sa susunod na round. Alam naman natin ang kalidad ng tropang Giga, big timer po. Kayang-kaya nilang pataobin ang NLEX Road Warriors. Sino ba ang dapat pigilan sa NLEX Road Warriors para matalo nila? Dalawa lang. Si Robert Bolick, ma-stop nila ang pasahan ni Robert Bolick, at yung import, limitahan ang kanyang puntos. Doon tataob ang NLEX at kayang-kaya ni Chat Reyes gawin yon. Ang galing neto na mag-adjust ng depensa. At alam natin yung kanyang mga bataan, magpapakita ang gilas ito. Hindi ito yung tunay na tropang Giga. Etong si Bolbol, back up lang ito sa kanilang mga star. Kaya nga, nandyan si Rondy Hollis Jefferson sa likod ni Bolbol para mag-advise kung ano ang gagawin. Tingin nyo ba? Nagtatangking lang itong tropang Giga? Komento na sa baba ng video. At pag-usapan po natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service.
Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout po muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin. Kay Kagawad at sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Anthony Laki Alon at sa Laki Alon family, Yornel Belches, Yonel Alicante, Jerome Sedeño, Domingo Obuob, marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Press PH3, Pulgoso at Bostor para po sa mga karagdagan sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.